maging ng Veterans Memorial Medical Center upang maging isang Central Business District. Ayon sa development plan ng gagawing Central Business District na tinatawag ding Triangle Park, aabot sa 250 ektarya ang sukat ng lupang sakop ng proyekto na pagtatayuan ng iba't ibang modernong establishmento. That whole area is really at the heart of Quezon City. So it's all owned by the National Housing Authority, so the national government, except for certain portions that have been disposed of. We started to look very closely at it, and we saw that it has a tremendous potential as the Central Business District of Quezon City. Umaabot sa 3 bilyong piso ang halagang inilaan para makumpleto ang framework plan ng nasabing proyekto na pinondohan ng isang Japanese firm. Isang komisyon ang binuo upang matutukan ng mabuti ang isinasagawang proyekto. Ayon kay Quezon City Mayor Sonny Belmonte, co-chairman ng Tri-Dev Commission, malaking pakinabang para sa lungsod at sa mga mamamayan ang hatid ng proyekto. Tri-Dev itself has tremendous value. As Roland, the NHA values it only at 20 to 40,000 per square meter. But once developed, I'm sure it will fetch 100,000 per square meter and in that vicinity. Magmumula raw sa mga private developer ang inisyal na pondong gagamitin para sa proyekto. Kung kaya't sinimulan na noong nakaraang taon ang paglalathala ng mga anunsyong nanghihikayat sa mga nagnanais mag-invest sa mga lupang bahagi ng Triangle Park. They can buy, they can either lease it on long-term lease, as has happened, or we can bid it out to people, and provided that they conform to the plans of the Tri-Dev. Pero dahil sa sakop ang ilan sa mahahalagang tanggapan ng pamahalaan, lalo na ang mga pampublikong pagamutan, marami ang hindi sang-ayon sa proyekto. Walang katiyakan kung ano mangyayari sa kanila once i-abolish at i-demolish yung office sila. Hindi malinaw kung ililipat ba sila. We do not believe that it is timely na gumastos ng napakataas na halaga na hindi naman necessary at the moment, considering that napakaliit naman ng pondo na ibinibigay para sa mga basic social services para sa mamamayan. Ayon pa kay Gaite, mas maraming negatibong epektong hatid ang proyekto sa mga mamamayan. Posible yung mga ahensyang dating inaasahan nila for basic services such as the hospitals ay either ma-downsize or outright ay lusawin na. Ito ay isang proyekto na ang mas higit na makikinabang ay ang iilang mga malalaking mayaman at hindi ang taong bayan. That's the very wrongest thing. The basis of development is to assign to different places the areas that will earn the most value for everybody. Its development will result in progress for everybody. Remember that ang progress is for everybody, not for just anybody. Isang VMMC sa mga establishmentong i-develop bilang bahagi ng Central Business District ng Quezon City. Kaya naman ganun na lamang ang pangamba ng mga empleyado at mga pasyenteng umaasa dito. Abahan ba kayo, mga veteran? Noong nakaraang linggo, nagsimula na ang lantad na pagprotesta ng karamihan sa mga empleyado at pasyente ng VMMC. Wala naman kaming gustong gulong mangyari. Ang sa amin lang, gusto namin bigyan kami ng assurance na kung hindi kami i-relocate, ano ang mangyayari sa amin, ano ang future ng ospital. Kami ba ibigla na lang, kagaya ng ibang mga institusyon na magising na lang ng isang umaga, meron ng mga bulldozer. We don't want that to happen. Labis ding ikinababahala ni Dr. Hernaez, tagapagsalita ng VMMC Employees Association, ang di umano'y paglilihim ng pamunuan ng ospital sa tunay na estado ng proyekto. We have a feeling na everything is done in a hush-hush thing.
Why? Sabi ko nga kanina, pag meron namang mga issues na kagaya nito that concerns everyone, it is a common practice and I think it's a protocol and a policy na magbibigay ang, like ito, yung executive order na ito, dapat copy furnished ito lahat ng mga department heads within VMMC. Standard practice yan. Pero hindi ho ginawa yun. Ay, hindi naman totoo yun. Wala naman kami itatagong impormasyon kasi bago lang naman namin na nalaman din ito. Actually, yung hawak nilang dokumento, yung Department Order number 31, bago lang yun eh. Yun yung Department Order na pinirmahan ni Secretary creating our committee. Kaya naman na-create yung committee namin kasi nilapitan na kami ng Quezon City. So doon sa malaking area, siguro una nilang nilapitan yung mga iba. Hindi naman namin kasalanan na ngayon lang na nila kami nilapitan. Para naman sa mga veterano, kawalang malasakit daw para sa kanila ang planong pag-demolish sa ospital. Saka nakakita ng ganyan, pagkatapos na ba i-expose namin ang mga buhay namin, ay kung saan lang kami dadalhin. Ay hindi pwede. At unang-una itong pagkagawa nito, kaya nagawa ito dahil sa amin. Para matulungan lang kami mga veterano na naghirap din. Na tinaya namin ang aming buhay. Ay pagkatapos, ganun lang gagawin sa amin ngayon kung maganda ng kanilang posisyon. We will never participate if there is not going to be a replacement of the hospital and if we cannot sustain that hospital by way of the revenues that we're asking for. They can develop a new hospital in exactly in the same place. That seems to be a good concept because yung present na kinalalagyan ng hospital, Amerikano pa may gawa nun. I have seen the facilities, talagang okay pa yon. Mahigit 50 hektarya ang lupang sakop ng VMMC. 15 hektarya dito ang kinatitirikan ng ospital, samantalang ang natitirang bahagi nito ay ang Veterans Golf Course. At dahil sa ang konsepto ng Central Business District ay gamitin ang mga lupang hindi lubusang napakikinabangan, napabilang ang VMMC sa mga lupang ipagbibili bilang bahagi ng Triangle Park. VMMC is owned by the Department of National Defense. All right? The hospital used to be heavily subsidized by the U.S. government, which has now stopped subsidizing it for quite some time now. And as you pointed out, the greater part of the 52 hectares is occupied by a golf course. Si Monico Mangapot, 25 taon ng electrician sa VMMC. Labis niyang pinangangambahang posibleng mawalan ng trabaho kapag natuloy na ang proyekto. Mahirap siguro talaga dahil pag tinanggal ka rito, niisip mo yung pang-araw-araw na lang. Kasi yung pang-araw-araw, kailangan ng bata palagi na baka hindi na magpasok yung mga anak ko Mag-isang itinataguyod ni Mang Monico ang kanyang pamilya dahil namatay na ang kanyang asawa noong nakaraang buwan. Kaya tanghilin niya sa mga namamahala sa VMMC kasiguruhan sa kanyang trabaho. Dapat inunay muna, lilipatan namin kung meron talaga. Yan ang kuwan namin lang. Yan ang kuwan ko lang dahil siyempre kawawa yung pamilya ko pag wala na akong trabaho. Para makalma rin sila, inassure namin sila na yung kinatatakutan nila, sinabi naman nila ang kinatatakutan namin, sabi namin, may mga anak kami, matatagal na kami dito sa ospital, mawawalan kami ng trabaho. Ang sabi sa kanila, mas malalim pa dyan ang aming pananagutan. Hindi lamang yung protektahan ng karapatan nyo at saka yung sweldo nyo, kung hindi kami papayag na yung veterano na nakipaglaban nung araw, mawawalan ng hospital. Bawat proyektong itinataguyod ng pamahalaan ay nararapat lang na suportahan ng mamamayan, lalo pat para ito sa ikauunlad ng bayan. Subalit kung ang kapalit naman ay ang pagtapak sa karapatan ng karamihan, nawawalan ng halaga ang magandang layunin. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong pasiyasat na isyo, balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 982-7777, local 1424. Maaari rin po kayo mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com.
Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo po kaming muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikad at ito ang Reporter's Notebook.